So I hope that everybody can study last meeting you, as your part of your asynchronous, no? Yung, what topic is this? The quality leadership transforming or the customer satisfactions. Customer satisfaction ata. Tama po ba? Then let us discuss the employee involvement and engagement driving to quality and performance. So let us understand what is employee involvement. So employee involvement daw po is simply you have to put as an employee involvement, no, nagre-represent po as a fundamental shift in how organizations operate. Ito po ay isang malaking pagbabago mula doon sa mga traditional or na hierarchical structures patungo po doon sa collaborative environments na kung saan yung mga bosses is pinakikinggan or pinakikinggan ng mga heads po. So, yung mga araw na kung saan po yung mga decisions ay nanggagaling lang po sa taas, ano? 'Di ba? Sa taas lang naman nanggagaling usually. 'Di ba kung sa school nga eh laging may mga memo na bumababa galing sa presidente. Tama po ba? So same lang din po with the other industry companies, no? Na galing lang po sa taas. So hindi po uso yung hindi na uso yung top-down approach na yung management lang ang may say sa lahat ng mga bagay. And this is a core of involvement means yung mga employees po is actively na nagpa-participate po sila in decisions na kung saan ay yung pong mga decisions na yan is directly affect doon sa kanilang mga trabaho. And yung teams po at saka yung mga broader organizational success po nila. So ibig sabihin, ang bawat employees ay may bosses, no? May mga bosses po sila at may mga papel sila sa mga decision making processes. Bakit po ba mahalaga yung involvement nila na yon? Bakit mahalaga yung bosses nila na yan? Dahil po, yung mga empleyado na involved ay nararamdaman nila that they are feel valued. So they feel na parte po sila ng success ng isang organization. So hindi lang po sila order takers or they become partners in achieving of the company's goals. So kailangan po nating tandaan, no, we have to remember that the employee involvement is about creating the culture where yung collaborations po natin is thrive. Nagta-thriving po siya. Yung mga ideas nila is nagpo-flow freely po at kung saan ang bawat isa po ay may kanya-kanyang contributions para doon sa tagumpay ng buong grupo or ng organizations. So bakit po kailangan magkaroon or why stakeholders involvement matters? So medyo crucial po siya, no? So medyo crucial po siya kasi yung sa organizational success, tingnan niyo po yung tatlong ano na yan. So meron po tayong tatlong pangunahing dahilan. We have the three top reasons for the stakeholders involvement for the organizational success. First one is the top-down control. The top-down control, ito po yung top-down control to collaborative culture. Sa traditional command po ng mga structures, yung problema ay limitado lang po ang creativity at yung ownership ng mga empleyado. So parang ang lahat po ng ideas at desisyon ay manggagaling lamang sa taas, top down. So sa taas lang po. So, pero kung isi-shift po natin ito doon sa collaborative culture, tapos yung shared decisions, no? Shared decision making, maalax po natin yung potential ng every level. So, sabihin, hindi ibig sabihin na ikaw ay presidente, but lahat po top down. So lahat, every level po.
So nagkakaroon ng space po para magkaroon ng mga innovations, mas maraming tao ang nagko-contribute ng kanilang mga ideas or mga suggestions. Tapos ang pangalawa diyan yung sinusustain nila yung excellence. This is not about the short terms no or the short term wins. So ito po ay tungkol doon sa long term success ng engagement with the stakeholders. Kapag involved po ang lahat, nag-i-invest po sila ng emotionally success, no? Sa success ng isang organizations. So ano ba ang benefits? So ibig sabihin, ang benefits po niyan is meron kayong improved productivity. Diba? Nagkakaroon kayo ng improved productivity, yung mga empleyado na kung saan nakikipag-participates po sila in terms of decision work po ng efficiently and effectively na kung saan that is driving measurable performance gains. So, mas motivated sila kasi parte sila ng process. So, ini-enhance po nila yung kanilang creativity, which is diverse perspective and empowered voices and generate innovation solutions to complete the challenges. So hindi lang po isang perspective ang nakikita ng maraming dun sa maraming angles niya. So marami pong solutions. At yung greater job satisfactions natin, yung feeling valued at sila ay naririnig and heard creates yung fulfillment nila at nare-reduce po yung kanilang turnover, reducing the turnover and building doon sa kanilang loyalty. So kapag nararamdaman ng mga empleyado na sila po ay importante, syempre, magtatagal sila, di ba? Magtatagal po sila, pero minsan, yung iba naman, kahit sabihin mong they feel valued, but they are looking for their uh, tawag dito, nababayaran po ba sila ng tama in terms of their works? No? Compensated ba sila doon sa trabaho nila? Pero yung iba, usually, yung iba naman, hanggat sila po ay nag-i-enjoy, sila they feel valued, so yung iba nagtatagal. So binibigay po nila yung kanilang bests. So, pero tatandaan po natin, no? Lagi natin tatandaan yung mga cultural transformation. The cultural transformation po, which is required sustained the leadership commitment and patience. So, meaningful po yung change and unfolds over time, not overnight. So, hindi po ito instant. Kailangan ng dedications po ninyo, consistent po yung effort galing po sa bawat isa. So, kailangan sa inyo po talaga mismo mumula. Yung the spectrum of employees engagement, sige nga, sino ang gustong mag-ano nito? Sino ang gustong try to if we are talking about the engagement, employee engagement, no? Ano yung pumapasok sa inyong anong pumapasok, ano naisip ninyong idea? Hindi nga, kayo nga para hindi lang ako yung magkaroon tayo ng engagement. So anyone who want to share the idea, yung understanding ninyo in terms of the employee engagement? Anyone? Wala. Walang gustong mag-share. So, ano po ba yung employee engagement ibig sabihin niyan? So, ayon daw po kay Gallup, no? Si Gallup po, engagement daw po is defined as a powerful combination of the involvement and enthusiasm. Hindi lang po ito, tawag dito, simpleng pagpasok sa trabaho or yung paggawa ng inyong mga tasks. It is where the employee just show up but genuinely care, no? They are having they care for the company doon sa kanilang trabaho at doon sa kanilang workplace. Teka, sandali. Balik ako. May nagano ba? Yes, Tikson. Ayan, ma'am. So, I guess, ma'am, in simple terms, hindi lang po pumapasok yung empleyado, yung employee just for paycheck.
Pero doon po makikita yung nagpuput po talaga tayo ng effort, ng passion, pati po nung pride dun sa ginagawa po talaga natin. Kumbaga, we love the work that we do in through involvement, commitment, saka yung being enthusiastic po. Yun po. Yes, yeah, thank you. So, tama naman. So, ibig sabihin po, yung ating engagement, no, ng mga empleyado, employees, in terms of yung kanilang psychological. So, yung, di ba, minsan, owners, ang inisip nila is owner sila. Tama ba? Owner sila noon sa kanilang trabaho. So, ibig sabihin, nagkakaroon sila ng mga initiatives. So, initiative, tapos, in terms of the initiative, they're driving for the innovations. So, kumbaga, improvement, developments. So, yun po. Kasi pag sinabi natin innovations, medyo malawak yan. Malawak na word yan. So, ang tawag dito, consistently. Yan. Consistently po yung kanilang deliberations for the exceptional ng kanilang performances. So, parang ang trabaho nila po ay sarili nilang negosyo. Yun ang iniisip nila. Sarili nilang negosyo. May malasakit po sila, may fashion po sila, may commitment, kumbaga. So, ito yung mga dahilan at ito ang dapat dahilan kung bakit importante yung ownership mentality. Kasi 'di ba pagka kayo sa hindi kayo yung ownership mentality. Iniisip niyo lang, trabahador ako dito. 'Di ba minsan may there's a possibility na tatamarin ka, tama? Ayaw mo magano. Tapos kung titingnan mo yung minsan sasabihin mo, isipin mo pa hindi naman ako compensated, parang trabaho ko ng trabaho, binibigay mo na lahat. Pero ang tanong, sapat ba yung ibinibigay? Tama ba? So, yun. Minsan, ganun po. But the mentality, if your mentality daw po is ikaw po yung may-ari, so, dapat yun daw yung iisipin lagi. Kaya lang, minsan kasi case-to-case basis na rin. Tama? Hindi mo rin naman kasi masisisi. Tama ba? So, depende po sa administrations. Siguro. Depende yon. Then, yung yung kasi daw po, pag iniisip daw natin po, ang ating mentality is ownership mentality. Pagkaroon daw po tayo ng mga transforms, no? Transforms to the ordinary workers para maging champion daw po sila. Na kung saan ang ina-advocate po nila dun sa organizations, no, hindi po sila nagpo-push ng boundaries. No, they're pushing the boundaries tapos para makapag-achieve po sila ng mga remarkable results. So hindi po sila basta empleyado lang. They become ambassador ng company. So, kung nakikita po ng ibang nung kanilang nakatataas sa kanila. Then syempre pinupush nila yung kanilang mga sarili para maging excellent po sila. So, tingnan po natin yung data. No? Let us look for the data at data for the statistics na kung saan makikita po natin yung current stage po in terms of the engagement, no, yung 29% at saka yung ano nangyayari sa akin dito? Bakit gumagalaw ng kanya? Parang malapit na Halloween na. So, yung 29%, the 54% po, at saka yung 18% dyan. Ibig sabihin yung 29% po, that is representing po on the first level po, or the one level po. Yung 54% na nasa gitna, at yung isa pang tawag dyan, yung isa pang 18% na category. Yung mga numbers na yun, the percentage po na yan po ay nagsasabi sa atin na may malaking opportunity pa para mas mapabuti pa yung mas mapabuti pa yung engagement level natin para doon sa maraming organizations. So kaya naman we have to focus on building the true engagement doon sa true involvement and yung ownerships na kung saan from that mentality na nagtatransform tayo doon sa ating workplace na may mga cultures. Siyempre, kagaya niya doon sa pinanggalingan ko before, since I am operations manager, but the people I am handling is having their culture. So ano ba yung sinasabi nating culture? Kumbaga may pinagkaanuhan na sila. Ito na yung kanilang kinagisnan
Sa kinagisnan na nila yon. So talagang inaano pa nila. Ginagawa pa rin nila. But since nagkaroon ng transformation, ako na yung umupo. No, so yun, ang dami kong nakitang problema. No, ang dami kong nakitang problema, but because of their culture, ang hirap mong buwagin. No, ang hirap buwagin nung culture na yon. So there's a possibility na pwede ka pong mapapaisip ka, itutuloy mo pa ba? Magtatagal ka ba? Kasi ang binabangga mo halos lahat ng tao mo eh. Kasi nga may culture sila. Ito yung kinagisnan nila. Which is kung ang nakikita mo, kung if I'm applying with the operations management, no, the operations management and calculating using the Six Sigma, ang daming mali. Ang daming kailangan mong i-correct. Kaya lang para lang tapos in terms of the operations, ang dami mong kailangang kumbaga, pwede naman in a shortest way, no? In terms of their shipping, so kailangan mong i-divert into kung sila ay long method, gusto mo siyang i-transpose into a short method. Kaya lang ang dami nilang dahilan. Kasi ganito, So may culture. So, ang hirap buwagin. So kaya minsan naisip ko, sabi ko, ano ba? Magtatagal ba ako dito? Or magre-resign na lang ako? No, 'di ba? Kasi ipupush ko ba yung gusto ko? Kasi ang hirap eh. Ang hirap kasi ang kalaban mo, yung mga members mo. Kasi nga, 'di ba, once kahit sabihin mo na ikaw po yung manager at ang kalaban mo diyan ay yung mga members mo. So hindi ka po magiging successful. Tama ba? Hindi magsa-success yung gusto mo na kahit ang gusto mo ay maganda para sa kumpanya because of the culture, nawawala po yun. Tawag dito, hindi mo siya mai-implement. So, kaya ang ginawa ko, no, ginawa ko na lang step by step. Step by step ko po sila. So, huwag mong bibiglain. Para yung kanilang engagement sa'yo as their heads, no, medyo mababago. So kaya pagka dumating po kayo or since graduating na kayo, naging mga heads po kayo, so may mga culture din po sila na iginagalang. And kung gusto nyo maging ma-push, no, yung gusto ninyo para magkaroon, syempre, di ba, ikaw as a head, kaya ka nga nila hinire kasi kailangan nila ng improvement, may gusto kang patunayan para sa kanila. But because of the cultures na kinagisnan na ng mga empleyado, step by step natin. So, ganun po. Step by step para yung kanilang involvement, no, is naandoon po. Unti-unti, napapansin mo, napapasunod mo na sila. Then, after mo nang mapasunod, na itama mo na, then resign na ako. Nag-resign na si ma'am. Kasi naayos ko na eh. Wala na akong gagawin doon. Nag-resign na ako. Kasi ayoko nung iniisip nila na sip-sip ka sa may-ari. So, hindi ako sip-sip sa may-ari. Ang dami ko lang nakitang mali. So, yun. Nag-resign na si ma'am. So, they're striving for the innovations and then, yun nga, nagkakaroon kayo ng genuinely contributed to the organizational success. So, wala, nakwento ko lang. Kasi naalala ko lang, no, way back on my daytime, nung ako po ay I don't know kung nakikita nyo pa, no, during my Capital Pawn Shop time, 2010. So may pinatanggal ako na isa kong empleyado. Dahil accounting area naman siya. Hindi, wala po ako sa operations. Ako po ay nasa accounting department. Pinatanggal ko siya. Minsan nakakaawa, no? Nakakaawa kasi mawawala ng trabaho, tama? Kaya lang, ilang beses na po yung pagkakamali. Ako na mismo ang nag-train sa kanya. I trained him, lalaki yon. Tinrain ko siya for 1 week. Hindi mo naman kasi sasabihin or hindi mo naman kasi masasabi na siya is slow. Hindi mo masasabing is slow kasi sa lahat ng bagay magaling siya eh. Magaling siya. Na-adapt naman niya.
Na-adapt niya lahat ng ano ko. Kaya lang, pag actual report na, naku po, ang daming mali. So, syempre, affected kami. Domino effect nga, di ba? Sabi nga kay bookkeeping, domino effect yon. Eh, since accounting yon, domino effect. Hindi kami makapag-move forward for the financial statement. Kasi may mali. Babalikan ulit namin, hanapin namin yung mga branches, at siya nagkamali, ano yung mga, ang dami, no, in terms of ng marketing expense nila, marketing, ang dami talaga. Sabi ko, ay nako, teka, nagkakalokohan na tayo. Then I'll try to transfer him on operations, no? Pinadala ko siya sa branch. Tinanggal ko siya sa opisina, pinadala ko siya sa branch. Until I found out na totally natanggal na siya. Hindi ko na inalam yung reason. Because after my 3 years stay doon sa company na yon, nag-resign din po ako. Nag-resign din ako. So, si ma'am ay hindi nagtatagal sa mga sa mga companies. Mahilig akong, pag may nakikita akong something na may mas magandang opportunity, I resign. Hindi ako nagtatagal. Kasi ang pinag-uusapan natin dito is yung trabaho mo, yung contribution mo, and the compensation. Tama? Practical lang ako. Di ba? Naging practical lang si ma'am. So yun, balik na tayo doon sa ano. But still, you have to respect the culture na meron po sila. So, kung gusto mong i-push, yung gusto mong new implementations or new ano po, no? May mga gusto bagong ipasok, unti-untiin mo. Yun lang po ang sekreto. So let us talk about bakit ako bumalik? Ayan. Andito na ba ako? Teka, parang bigla ako nawala. Ayan. So, i-breakdown natin yung 3 category. Tama ba? Dito na ako? Nalibang naman si Ma'am Kako kwento kasi. Ayan. So, i-breakdown po natin yung 3 types of employees in any organization. So, meron po tayong 3 category. So, kailangan nating intindihin bawat isa, no? Yung mga critical para dun sa mga organizational success. So una po yung engaged employees. The champion that these are deeply committed po to organizational mission. So sila po yung mga taong talagang invested po in terms of the vision ng companies. No? Sila po ay yung mga self-motivated, sila po ay mga proactive. So hindi mo na kailangan pang ipagtulakan para gumalaw. So they have an initiative, no? They take an initiative without prompting at kusang loob na gumagawa para po mag-improve. So sino kayo diyan? Sa 3 yan, saan kayo diyan? Bilang isang estudyante. So meron po silang engagement, employees na kung saan ay nagsisik po sila ng mga opportunities. No, they seek opportunities to improve at saka para ma-inspire po at ma-energize yung kanilang teammates. Sila yung pinakang backbone ng successful organizations. Pangalawa ay yung tawag dyan, non-engaged employees. Kumbaga ang sabi nila, the clock watchers. So, these employees po is complete minimum requirements lang. Emotionally detached from the work. Wala pong emotional connection sa ginagawa nila. They are not actively harmful or negative. Pero, hindi rin sila nagko-contribute beyond kung ano po ba yung kinakailangan. So, naghihintay lang sila ng mga directions. Kung ano yung iutos nila, no? Directions, do sa structure, and Sabi ni Tito Chat at Tita Pas, bawasan ko daw yung pera ko sa haligat ko pag merienda daw nila. Mamaya na, may klase pa ako. So,
naghihintay lang po sila ng kanilang directions at saka instructions. And syempre, they have a potential no to shift either direction. So pwedeng maging engaged po sila o kaya ay disengage. Depende po doon sa environment ng leadership. So yun nga kagaya nung kanina, no? Pwede kasi yung kanina na kinukwento ko na may operations manager po ako sa isang company, may mga culture sila, no? Hindi sila nag-engage kasi nga hindi sila nakikinig, hindi sila nakikiparticipate kasi may culture sila. Ito yung gusto kong mangyari. So, kaya unti-unti na lang po. So, possible, disengagement, depende nga po sa leadership. Pero kung nakikita mo naman na sumusunod naman sila, siguro okay yung pamamalakad mo. Then you have to continue it. Pagpatuloy mo lang. Susunod naman yun sila. And lastly, yung pinaka-problematic disengage po ito, no? Problematic na to. Disengage employees, kung saan yung tawag dito, sinabi nila detractors, no? Detractors, ito yung mga resentful at saka ano sila, frustrated. May galit at saka may disappointment na nararamdaman. They may actively sabotage efforts. No, may sabotage efforts, nag-i-spread sila ng mga negativity doon sa kanilang mga kasamahan and nag-undermine po sila doon sa team morale. So, nagko-cause drain po sila on the resources. So, this is not just in productivity but also yung impact nila sa ibang team members nila. Kaya ang importante na ang isa po as a leader ng isang organization, we have to focus on moving people from non-engagement to engagement. So, at dapat mapigilan yung pag-disengagement bago pa po yan mag-spread, no? Yung kumalat pa. Kumbaga may union na ba? Union. So, baka dumating to the point na sila ay mag-rally na. Magra-rally na sila doon sa labas. So, meron po tayong marami tayong organizations, no? Many organizations that overlook po na because of the true cost ng disengagement na yan. Yung financial impact ng disengagement ay hindi lang po simpleng problema sa performances. The financial impact po of the disengagement is nag-i-extend po, no? Nag-i-extend far beyond doon sa individual performances and it ripples through the entire organizations and affecting every aspect of operations and the bottom line. So kung titingnan po natin diyan yung $605 no? So dollar kasi international ano po yung tawag dito, yung napagkuhaan ko nito. But mayroon din po akong local references. Sinamasama ko lang po siya. Wala kasi siya dun sa local references. So we have the $605 billion na annual economic loss. So ito po yung lost productivity costs sa US, no, do sa economy from the disengagement workers. So napakalaking halaga na nawawala dahil lang po sa disengagement. So that is over $500 billion lost. No? So sa per ano lang po yan, every year or a single year lang po. 3 times higher ng absenteeism. Disengagement po ng employees is nagkakaroon po sila ng mga miswork. No? Miswork significantly often po. 3 beses mas mataas yung rate nila kumpara doon sa kanilang engagement ng workers. Tapos mas madalas po silang hindi pumasok tapos which is nagkakaroon po siya ng disruptions doon sa team, no, sa team dynamic at saka doon sa in terms of the workloads. Tapos yung 2 times greater turnover because of the disengagement drives po sa employees para umalis na po sila sa organizations. So mataas ang turnover rate nila na kung saan nga po yung kanilang ano po, no, nagkakaroon siya ng constant recruitments. Kasi syempre there's a possibility alis sila. Tapos magkakaroon ka rin po ng training expense. Tama? Kasi iti-train mo ulit ng panibago. And
yung kanilang loss of institutional knowledge. So, pero hindi lang po dyan nagtatapos ang problema sa disengagement employees. Nagre-represent po sila ng massive hidden costs. So, the most organizations na nagkakaroon po sila ng underestimate po hanggang sa ma-measure po nila yung totoong impact doon sa productivity, doon sa quality, at saka doon sa culture na meron po sila. So, meron silang tatlong critical areas na nagiging affected. Una, yung safety incidents. Lack of focus. Siyempre, di ba? Pagka may ganyang problema, kita nila nag-aalisan o kaya hindi nagtatrabaho yung mga kasama nila, wala silang pakialam. Yung mga totoong nagtatrabaho, minsan nawawala sa focus sila. 'Di ba? Lack of focus sila, and yung care nila nagli-leads para po magkaroon ng workplace accidents. Hindi lang po accident or pwede maging injured pa po sila. So kapag walang focus yung mga empleyado, mas tataas po ang risks ng accidents. Pangalawa, yung quality defects. Because of the disengaged workers, napuproduce po sila ng maraming error. Nagiging substandard po yung work nila. Yung kalidad ng output, bumababa po. Then, yung kanilang customer dissatisfaction. Negative attitude. Negative attitude translate directly to poor customer experiences. So, negative po yung kanilang pag-uugali na kung saan nadadama ng mga customers. Tapos, syempre, nakaka-apekto po yun dun sa company's reputations. At saka, syempre, not only for the company's reputation, dun sa kanilang revenue or yung profit. Ba? Kaya nga po addressing po tayo doon sa disengagement na yan. This is not about the improving of moral. Critical business imperative ang tinitingnan po natin. At saka yung directly impact doon sa ating organizational success. At kung yan po ba ay magiging sustainability pa po. So malaki ang impact, no, ng disengagement na yan. Paano naman kung mayroon disengagement, mayroon namang motivation dynamics. Sige nga, kayo nga paano daw po tayo makakapag-motivate? Paano tayo magda-drive ng motivation doon sa ating workplace? Sinong may na dyan? Sino yung working student dito? May working student ba dito? So, or dito na lang sa inyong minsan yung iba yung classmate, nawawala na ng pag-asa, tinatamad na, naku, graduating pa naman. Paano ninyo minomotivate sila? Hindi, tuloy mo lang yan. Malapit na, kunti na lang. Ganun ba? So, paano nyo sila mamomotivate? Tapos, syempre, hindi naman natin alam, no? There is a time na dumarating tayo sa hard times, no? Sa hard times, so, syempre, gulong, umiikot. So, hindi natin alam. Paano kayo nagmo-motivate? Since wala na, kasi ganito. Sige nga, paano? Go, Jo. Bakit si Joros? Ano meron kay Joros? Si Joros ba yung sasagot? Joros, ikaw daw. Paki-explain nga po itong drives motivation. Ha? Okay lang yan kasi totoo ba to? Okay lang yan kasi yan yung kanyang isang reason para mas ma-motivate siya na mag-aral ng mabuti para sa kanyang kinabukasan ng kanyang anak. Kung totoo man po yan o hindi. No? Yan. So, anyone? Tama daw, sabi ni Reyes. Reyes, ano yung tama? Sige nga, explain mo nga yan. Tama daw eh. Motivation daw niya yung anak niya, ma'am. Imo-motivate niya yung anak. Kasi seryoso ba to? Joros? Lang yan. Ano yan eh. Ano? Eme lang po nila yan, ma'am. Eme. Bakit mo alam? Na eme lang nila. Tropa po kami ni Joros, ma'am eh. Okay. O sige. Ano yung motivation, drives motivation po natin? Ano daw yun? Para kay TQM, Total Quality Management. Sige nga. Napahamak to rin si Reyes eh. Ano daw po yun? Ano ba talaga yung motivation na yan?
Ito po ba ay one-time event or bonus? Simple bonus ba siya? Sino yung Yes, Tikson. Gusto ko ibang kamay. Na si Tikson. Anyone? Si Jenica. Yes. Rhea. Laririt. So, idea lang po. So, Para po dinig po ba? yes po. Apo. Para sa akin po, ma'am, yung motivation po pagdating po sa workplace po is yung parang nare-recognize po yung effort po ng bawat employees po. Parang binibigyang pansin yung mga lahat ng efforts nila, or pag may mga like pagdating na po sa mental health, parang napapansin po ng employer yung parang mental health po ng employees. Parang gumagawa sila ng seminar or activities para po, like yung ano po, tawag doon, yung pag nag-outing-outing po, Team building. anong tawag doon? Team building. Opo, team building para opo. Yun So, po. okay. One of the purpose of the team building is yung relationship with the colleagues, no? Binibuild up po yung relationship. And of course, syempre break po 'yon para ma-relax po tayo, no? Ma-relax, parang one of a type po para paano nila babawasan yung stress because of their workloads. So tama naman. So one of the motivations po para mas pagbutihin pa nila yung kanilang mga trabaho. Because of the team building, diyan din po kasi sila na minsan nagbibigay ng award, no, by department. So yun. So sino pang gusto mag-share? So pagka they feel valued, mas pinagbubutihan pa nila, mas ginaganahan silang magtrabaho. Tama ba? Yes po, ma'am. Kasi po, Ayan. So hindi po ano daw? Tika nga. Inuubo na ako. So, ano daw po ba yung mga they feeling valued, meaningful work, clear goals, tapos may autonomy sila, mayroon silang supportive. Ay, paano kung walang supportive managers? Tapos wala sila, di ba may purpose of communication pa nga daw, oh. Ang ibig sabihin nun, ano kung wala silang supportive manager? Auto-resign. Auto-resign. Auto-resign daw. Auto-resign. O yung iba, pag wala kayong supporting manager, so meron po tayong, no, we have 4 factors na nagdadrive po ng ating motivation. Yes, Reyes. dun po sa may ma'am, supporting manager, siguro po mas mahirapan po sila kapag wala pong ganun. Kasi po wala pong naglilid sa kanila ng tamang direction po kapag nasa workplace po sila. So, ganito. Oo nga, wala. Kaya lang, paano nga kung kabaligtaran niya? Hindi po siya supportive. Anong mangyayari? Ha? Para kumbaga wala siyang pakialam sa inyo, bahala kayo dyan. Wala nga siyang pakialam eh, malilid ba nila yun? Wala kang pakialam eh. Ma'am, mahirapan po yung mga magtatrabaho po sa kanya kasi nga po. Hindi po So, sila auto-resign. hindi po sila nililid ng proper po. So, wala po silang foundation sa trabaho kapag ganun po. So, there's a possibility, wala rin silang pakialam sa kanilang workload, no? Hindi nila gagawin yung kanilang trabaho. Isipin nila, wala namang pakialam sa amin yung boss namin, bahala ka dyan. Diba? So, pag hinanapan siya ng report ng may-ari, bahala ka rin dyan. So, ayan, bababa daw po yung productivity. Okay, so let us discuss po, no? May 4 tayong factors, no, para ma-drive or nagda-drive ng ating motivation. So una po yung feeling valued. So yung recognition and appreciation, which is creating
to the belongings and purpose. So kapag nararamdaman ng empleyado, sila po ay appreciated, tapos sila ay connected, no, sa isang organization, yung kanilang simpleng acknowledgement lang po is nagkakaroon po ng long way para ma-build up ang kanilang emotional connections. Pangalawa, yung meaningful work nila, yung connections to larger purpose drives intrinsic motivations. So hindi lang po ito tungkol sa sahod or doon sa benefits na meron po sila. Syempre ito po ay all about the understanding on how their work contributes para magkaroon po sila ng something bigger kapag nakikita po nila kasi yung impact ng kanilang trabaho. Naturally, they are motivated. Pangatlo, yung clear goals po natin. The clear goals, syempre transparent yung objectives, di ba? Nakakapag meron po tayong provided na transparent objectives and direction and achievement pathways. So alam ng empleyado kung saan sila pupunta at paano nila maa-achieve yung success. Kung wala po kayong wala kayong clear goals na ibinibigay nung inyong mga heads, walang wala rin patutunguhan. Tama, medyo kumbaga sa inyong paglalakad, madilim ang inyong tinatahak, walang liwanag. So hindi nyo alam pag madilim, hindi nyo alam kung saan kayo pupunta. Tama? Kasi wala naman kayong liwanag na nakikita. Baga, there's a possibility, magkakahiwa-hiwalay kayo. So, yun. Tapos, pang-apat yung autonomy. So, yung trust and freedom to make decisions builds ownership. So, kapag binibigyan mo po ng tiwala ang empleyado, saan ka punta, uy? So, binibigyan mo ng tiwala yung iyong mga empleyado, nagkakaroon po sila ng sarili nilang decision. So they take ownership of their work doon sa kanilang trabaho at na kung saan nagkakaroon sila ng positive result. Pero hindi lang po diyan nagtatapos, no? May mga dalawa pang critical elements diyan. Yung supportive managers nga po na sinasabi natin kanina at saka yung purpose of communication. So, lahat ng leader na kung saan sila po yung nagko-coach, no? They are coaching rather than the control or to unlock the potential through the guidance, yung feedback, at saka yung genuine care for employee development. Ang mga manager po na yan na nagko-coach, sila po yung gumagawa ng environment. Sila na kung saan sila ang gumagawa ng environment para yung kanilang empleyado ay mag-grow at saka mag-thrive. Ibig sabihin, sa'yo nakasalalay po, manager. So kung kanina, di ba, ang tanong ko kay Reyes, paano kung wala? Hindi supportive si manager, not supportive, anong nangyayari? So para kayong dumadaan sa madilim. So hindi nyo alam yung inyong patutunguhan. Hindi nyo alam kung ano yung inyong ginagawa. So, yung purpose of communication, this is connecting daily tasks to organizational mission, helps employees see how their work matters and contributes to something bigger. So, nakikita nila doon sa kanilang bawat tasks na kahit po maliit, meron pa rin po siyang purpose, meron din siyang impact. Baga may dating po siya doon. Kaya importante na when we focus on these motivations or the motivation drives, what drives motivations? So yung motivation driver natin, we have to create our workplaces kung saan yung mga tao ay hindi lang po basta yung trabaho, no? Hindi lang po basta trabaho, but they excel. Nag-i-innovate po sila and they are truly committed doon sa ating organizational success. Paano naman to? Parang ang laki ng problema ng lalaki. O, paano na yan, Reyes? Parang ang bigat
ng dinadala niya, no? Demotivation triggers. Po, kung kanina driver or drives motivation, no? Motivation driver, ngayon mahirap na tong pag-usapan, tama? Pero kailangan nating maintindihan yung demotivation triggers na yan. So, while we are building motivation, and we have to require po no yung intentional effort natin para ma-destroy natin yan. So, kailangan ma-destroy natin yan ng mabilisan, no, in terms of your true or thoughtfulness leadership doon sa mga behaviors na yan, nagiging toxic yung inyong organizational practices. Ito yung nakakalungkot dito Understanding sa demotivation triggers is critical. Dahil doon po sa prevention is napakalayo, no? Napakalayo para yan ay i-repair, ayusin. So once na yung pong tiwala ay nasira, anong nangyayari? Tama ba? So once na nasira yung tiwala, ay nako. Yung tinatawag natin na moral plummets, yung sa moralidad muna, moralidad, no? Yung rebuilding po niyan, it takes years para ma-rebuild mo po ulit yan. So, but in times for the rebuilding, ang tanong, nandyan pa po ba siya? Connected pa po ba siya? So kapag nawala na yung tiwala kasi ng empleyado, napakahirap kong buuin ulit yan. Napakahirap. It is like a breaking glass. No, yung nabasag na baso. Sige nga, yung bang nabasag na baso, mabubuo nyo ba ulit? 'Di ba? Kahit po yan ay i-fix mo, yan, tama naman. May lamat. 'Di ba? Kahit sabihin mo, broken glass na yan, idikit mo yan, magagamit mo pa ba? Di ba? Possible, magbe-break ulit yan. Pag punuin mo ng tubig, punuin mo ng workload, magbe-break ulit yan. Tama ba? Kasi may lamat na eh. May lamat. So, sabi nga it's, you can try to put it back together pero hindi na magiging pareho. Hindi na maibabalik yung dati. Kung dati, kayo nung girlfriend mo ay sweet, dahil nagkaroon kayo ng nagkalamat, nawala yung nawala yung tiwala. So siguro, makikipag-ayos siya, no? Makikipag-ayos siya kasi, sabi, mahal naman. Kaya lang, yung tiwala, ang hirap ibalik. Lagi na siyang diskumpiyado sa mga sasabihin mo. And because of may lamat, so hindi mo na maibabalik, there's a possibility, the time has come, you are going through the separate way or the pathway na lalakaran ninyo. Tama ba? So, ganun din po yan sa trabaho. So, pero hindi man po kayo magiging pareho, no? Hindi kayo magiging pareho. Pero ano nga ba yung mga common demotivation na nagtitrigger? So, makikita daw po natin dyan sa two major categories na starting doon sa emerge, no? Doon sa emerge at the bottom. Lack of recognition. So kapag hindi na nare-recognize ang mga efforts ng mga empleyado, unti-unti po silang nawawalan ng motivation. So they start questioning kung bakit po sila mag-e-effort pa na kung saan wala naman pong nag-a-appreciate sa gawa nila. Walang nag-a-appreciate sa kanila. This is one of the fastest way para ma-drain po, yung someone's energy at saka yung kanilang commitment. Pangalawa, yung poor leadership. Naku, connected din pala si ma'am doon. Poor leadership. Poor leadership. Poor leadership ba si ma'am? Hindi naman. So, ayan. So, kasama pala siya, no?
So, bad leadership practices toxic create toxic environments. So, micromanagement, inconsistent po yung kanilang decision, lack of support sila, lahat ng yan nagko-contribute ng demotivation. So, employees lose faith, not just their leaders, but the entire organization. So, tandaan po natin na it takes a months or even years po no to build a strong motivation and engagement, pero it only takes a weeks. No, it only takes a weeks or days po in terms of the poor leadership and lack of recognition para masira lahat. Yung prevention is always better than trying to repair. Tama ba? Tama ba? Prevention is always better than trying to repair the broken trusts at dun sa na-damage na moral. So, kailangan ma-prevent natin. Hindi po natin kailangang i-repair. Kaya bilang leader po, we must be vigilant about doon sa, para maiwasan po natin, no? To avoid demotivations triggers na yan. Na kung saan yung demotivation na yan is mayroong costs sa lahat. Kumbaga, may effect, may impact sa lahat. Ayun! May sinabi si Tikson, prevention, nasa na ulit? Prevention is better than cure. Yes, naman, may pag-anon si Tikson. Ayan, o, di ba? Na-divert po ninyo sa TQM yan. So, magagamit nyo rin po yan. So, let us have engagement impact on equality. So, the engagement, so we have a measurable impact po, no, the engagement of our organizational performances. So, ayon pa rin kay Gallup's extensive research across thousands of organizations, there is a clear quantifiable relationship between the engagement and performance. So, highly engaged teams don't just feel better. They deliver dramatically superior result across every key business metric. So, tingnan natin yung mga number na yan. 32, 23, 78. Yung 32, that is a fewer quality defects. So, engage po ng teams produce significantly higher quality work. So, kapag motivated at committed ang ating mga empleyado, mas mataas ang attention to detail at saka doon sa pride ng kanilang output. So, nagta-translate po ito directly doon sa mga products or kumbawa, if you are under the manufacturing or kayo po ay nasa mga services, makikita po ninyo yun doon sa output na ginagawa po nila. Doon sa service na ibinibigay po nila. Then yung 23% dyan, that is a higher profitability engagement. Engagement directly thrives bottom line financial performance. Ito po ay hindi lang tungkol sa employee satisfaction. This is also about doon sa real business results. So yung engagement ng team na kung saan nag-generate po na mas mataas na revenue at mas mababang costs. Then the 78% of the less absenteeism. So ito naman po is committed employees show up consistently and reliability. So wala pong palatandaan no that they are present. Yung focus at saka sila po ay ready para mag-contribute. Yung reliability nila nakikreate po doon sa stability at saka sa kanilang predictability in terms of operations. So may mga iba pa pong mga important benefits, no, kagaya po ng mga improved safety records na yan. So yung engagement or the engaged workers are more alert, careful po sila and proactive about preventing accidents and injuries. So mas aware po sila doon sa safety protocols at nag-iingat hindi lang po para sa sarili kundi pati sa kanilang mga teammates. So yung reduce shrinkage, lower
theft and wastes them. When employees feel invested in organizational success, so kapag may sense po, yung may sense of ownership, no, yung mga empleyado, ititreat po nila, they treat the company as their resources, na kung saan if itinuturing nila ng tawag dito, yung itinitreat si company as resources po kung sila po ay naiisip nila yung para sa kanila, yung sa pansarili po nila. Tinitreat nila as resources para sa kanilang sarili. Yun. So, yung sa enhanced customer loyalty, yung engage or employees, positive experiences that build lasting customer relationships, yung positive energy nila at yung totoong ano bang Tagalog sa pagkikare? Yung totoong ano bang Tagalog sa care? Totoong, basta yung care na yun, hindi ko maano yung Tagalog. So yung genuine care nila po, aruga, ayan. Yung totoong pag-ano po nila, no, the genuine care po nila ay mararamdaman po ng kanilang customers. Na kung saan, yan po yung nagli-lead para magkaroon po sila or magkaroon ng repeat orders, no, repeat orders, or sila po yung magiging dahilan pa para magkaroon ng i-refer po nila kayo, yung mga referrals. So kaya makikita natin na yung engagement po, this is not just a nice to have, no? Ito po ay critical driver doon sa business success, which is measurable po doon sa mga significant impact, no, across on that all aspects of organizational performances. So lahat po ng data na yan is coming from kay Gallup, no, kay Gallup meta-analysis of the business unit performances across doon sa multiple industries. Then pinatunayan po niya yan, no, proving that the engagement delivers on a real at saka doon sa mga tangible results. Yan, based on kay Gallups po. So for the real world example, no, empower the team's improvement of performances. So ito po yung kumbaga is how employee involvement doon sa kanilang measurable results. So yung mga organizations na nag-i-implement ng kanilang genuine employee involvement methods na kung saan ay consistently po yung achieve at sustain po yung productivity gains nila that far exceed traditional management approaches. So hindi po ito theoretical. So ito po ay proven na, documented na po sila at nagkaroon po sila ng result, no, documented result from the actual organization. So ano nga ba ang nakakaiba po diyan sa ano na yan? So meron po tayong mga improvements na kung saan ay hindi po sila temporary spikes, no? They are only representing the fundamental shifts na kung saan is how work gets done. Kung saan yung mga empleyado po ay truly empowered. So permanenteng pagbabago. So hindi lang po sila quick fix or kung saan tinatawag nilang temporary boost. So tingnan natin yung concrete na halimbawa dun sa continuous improvement na yan. Di ba yung employee voice systems generate hundreds of implemented ideas annually, driving innovation. So kapag hindi mo binibigyan ng platform yung mga empleyado mo para mag-contribute ng kanilang ideas, so libo-libo po kasi suggestion ang napoproseso every year. So this is not just a suggestions po, no, sitting doon sa box. So nagkakaroon po sila ng mga implementations na kung saan leading po doon sa totoong improvement. Leading on the real improvements. Kagaya niyang quality circles na yan. Small groups meeting sila, no? Kita mo sa picture, small groups meeting po sila regularly para ma-identify po nila at ma-solve nila yung quality problems at ma-reduce po nila yung 25 to 40% na defects na yan or problems na yan na kung saan ito po ay may malaking impact at almost half of the quality issues yung nare-resolve po nila
through doon sa kanilang collaborative, no? Doon sa problem solving sessions po nila na yan. Ang mga empleyado po mismo ang na direktang nakikita ang problema. Tama ba? Kasi sila po yung nasa production or nasa operations. Diba? Kung sino po yung nandoon sa actual. Nandoon sa actual. Kasi kung ikaw ay head, makikita mo ba yung problema? Di ba? Wala kasi nandoon ka sa opisina mo. Sino ang una nakakakita? Yung mga empleyado mo. Kung saan sila po yung nandoon, nag-hands-on doon sa productions or sa operations. So, sila ang nagsusolve lang. Sila din po ang possible na magkaroon ng suggestions for the solving to solve the problems. So, kailangan lang yung collaborations para yung pong collaborations with the teams, no? So, kailangan lang po yan para gumana po yung lahat ng gusto po ninyo mangyari. Para ma-solve po ninyo yung mga tawag dyan, ma-solve ninyo yung mga possible problem encountered. At yung quality circles po na yan, no, gumagana po siya dahil yung mga empleyado na kung saan in front nga po sila doon, no, naiintindihan nila na sila yung mas nakakaintindi doon sa mga pangyayari. Sila po yung nakakakita ng aktual na problema at sila rin po yung may mga best ideas kung paano po ito isosolve or i-resolve. So when you give the team authority para magkaroon po sila or the structure para ma-address po yung mga issues na yan, so ang transformation po niyaan ay remarkable. Kaya ang dapat matutunan natin dito is empowered the teams. No? You have to empower the teams and don't just feel better about their work. They are fundamentally transformed doon sa kung paano yung organizations nila ay nag-ooperate. So you have to delivering the sustained improvements that create the competitive advantage. So this is one of the power of the genuine employees involvement in action. So dapat yung path ng organizational, yung excellence po natin, it begins doon sa involving that every employee po or yung mga bawat stakeholders sharing their success. So kapag lahat ay may ownership, may bosses, at may mga purpose po sila, then yung true excellence, mangyayari po yan. And then that's when the organizational is, hindi lang po sila nagsusurvive, but they are truly thrive and they are excellent. Okay, so tandaan natin that the employee involvement and engagement po is hindi po siya engagement are not just because of the HR, no, the HR concepts. Because of the HR concepts, but they are the strategic imperatives that directly determine the organizational quality, the performance, and the competitive advantage in today's dynamic business environment. So ano nga po ba ang kailangan nating gawin? May 4 tayo na pangunahing action. Una, yung foster culture leaders. For foster culture leaders must intentionally intentionally build the environments who are involvement and engaged to the flourish through consistent actions and values. So, hindi po ito mangyayari ng kusang loob. Kailangan po natin i-require para ma-deliberate po siya and sustain the effort from leadership. So, ibig sabihin, manggagaling po yan doon sa inyong mga heads or kung kayo yung mismong heads, sa inyo po yan manggagaling. So, kailangan yung commitment natin para makapag-create po tayo ng mas magandang culture. So, di ba, kanina pinag-uusapan natin si culture. So, kung gusto nyong baguhin, sa inyo po mismo magsisimula yung building of the right culture. So, pangalawa, yung empower managers. Empower managers, ito po is yung equip frontline leaders with skills, resource, and authority to develop and motivate their teams effectively. So, ang mga managers po ay one of the key, no? Sila yung susi para sa inyong success. Sila rin po, or kayo na lang, kayo magiging manager na din kayo. So, kayo yung susi doon sa success. So, sila po yung direktang papakita or nakakapag-interact doon sa kanyang mga empleyado araw-araw. So, bigyan sila ng mga tools. Ano ba yung mga tools na yan? Yung mga training, mga other coaches, para mas maging effective po sila
as effective leaders po sila. So kayo na rin po mismo or kayo mismo mag-ano rin po kayo ng ano po bang mga innovations or development ang kailangan po ninyo para mas maging effective manager po kayo or effective leader po kayo sa team po ninyo. Pangatlo, yung listen to employees. No, mahalaga bang makinig? Makinig kayo dun sa inyong ano. Kasi, syempre, pag nakikinig po kayo sa kanila, you are creating the meaningful channels for voices, ideas, at saka yung mga feedbacks po nila. Then, act on what you hear to build trust. So, hindi lang pakikinig, no? Dapat may action din. So, oo nga, sabihin natin na listen to employee, nakikinig ka lang, wala ka namang action. So, kailangan may action ka rin po. Hindi lang po dapat pakikinig lang. So kapag nakikita ng empleyado na you are inputting the matters at nagki-create ka po ng talagang pagbabago, no? So nagkakaroon po sila ng tiwala. Nabibuild yung tiwala at saka yung yung inyong engagement, no? Nagkakaroon kayo ng engagement. So pang-apat, yung invest on engagement or invest in engagement. Dedicate time, resources, yung attention to building commitment. Yung sinasabi natin, the ROI far exceeds traditional capital investments. So ito po ay mga investment dun sa tao. So walang investment na mas valuable po dyan. Yung path to excellence. Kaya ano po ang magiging bunga ng lahat ng yan? Investing in engagement transforms on the workplaces from the mere employment settings into communities of the purpose. So nagda-drive po yan doon sa mga instinct motivation na kung saan is wala pong bonus, no? That is no bonus can match. Wala kung kahit anong bonus ang match mo diyan. Tapos para sila po ay makapag-elevate, magkaroon ng elevate quality doon sa levels ng mga processes, no? So wala pong nagkaroon ng achievement alone. So lahat po kayo po ay collaborative, kayo po ay mayroong engagement sa bawat isa. So ang sabi nga ay ang success ng inyong manager ay success po ng buong team. Because kung hindi po doon sa kanyang mga colleagues, no, doon sa kanyang mga employees, so hindi po kayo magiging successful. And kung hindi po sa iyong guide at hindi po sa iyo as a manager yung motivations, building up of a good relationship, building up of the good environments, building up for a good culture para sa kanila, hindi nyo mararating yung excellence na yan. The path to excellence. Hindi nyo po yan mararating. Ay, thank you na si ma'am. Ayan. So, may tanong po ba? Any questions po? Naintindihan naman. So far, dalawa lang naman yon. Nag-thank you na si ma'am. Ang matapos. So, same with, siguro tong TQM natin, na lang natin to. Online na lang po tayo. I-Google form ko na lang po yung inyong midterm dito. Okay lang. Okay lang na, lang po, no? The bookkeeping lang po ang may Kasi yun lang naman ang medyo critical ang natin, si bookkeeping. Kasi meron kayong entry. At least nakikita ko po kung talagang naiintindihan niyo po. Kaya gusto ko is on-site. So,